Magandang hapon, magpe-prepare na ako ng lulutuin ko para sa hapunan ng mga amo ko. Yung i-prepare ko lang po ngayon sa mga amo ko ay bean sprout lang po, nalalagyan ko ng maninipis na karot at saka po onting karne. Bali, paborito po ito ng amo kong babae. Dito nga po sa bahay ay hindi po ako ang namamalengke. Dati po pinapayagan ako ng mga amo ko na pumunta sa palengke, pero after po ng 1 year parang nagbago na po sila at hindi na po ako yung pinapapunta sa palengke. So dahil po wala akong sibuyas dito sa bahay, ito na lang pong malaking spring onion yung ginamit ko. Nakalimutan ko po yung tawag. So ito po yung ipanggigisa ko dito sa beef na igigisa ko lang kasi wala po kaming masyadong pagkain sa fridge namin. So kung ano lang po yung natitira, yun lang po yung iluluto ko para sa mga amo ko. Madali lang naman yung iluluto ko para sa mga amo ko. Naisipan ko na gumawa lang ngayong gabi ng rice pot. Nalalagyan ko ng onting protein at saka itong ang tofu ay ipiprito ko siya at saka ko ngayon siya gagawing sahog dun sa igigisa kong bean sprout na nilagyan ko ng onting carrots. Ang amo ko nga palang lalaki ay wala dito sa bahay, kaya medyo simple lang din yung iluluto ko dahil yung amo kong babae at saka yung alaga ko lang ang andito. So kapag silang mag-ina lang ang kasama ko dito sa bahay, simpleng pagkain lang talaga yung niluluto ko dahil nga medyo mahinang kumain yung mag-ina. Dito nga ay una ko munang pinrito itong tofu para hindi siya magkalasog-lasog kapag igigisa ko na siya kasama ng bean sprout. And then dito naman sa kabilang kawali, igigisa ko tong karne. Sa hiniwa ko pong maliliit na leek. Yung leek po is para siyang malalaking spring onion, parang iyon po ata yun. Igigisa ko po yung karne doon kasama niya kasi wala po kaming sibuyas na puti. Lalagyan ko lang po ng onting pampalasa and then magpe-prepare po ako ng isang malaking rice bowl. Doon ko po ilalagay yung karne at yung tofu with bean sprout and carrot na ginisa ko. Lalagyan ko po ng toppings ng seaweed. Isi-serve ko na po sa amo ko. Darating yung mga amo ko mga bandang alas 7 or 7:15. So mamaya i-reheat ko na lang siya and then at saka ko siya isi-serve. Ganito po ang style ko dito sa Hong Kong, dito sa mga amo ko kasi medyo busy po ako pagdating ng hapon. Kaya inaagapan ko po yung pa-dinner ko sa mga amo ko. Para pagdating ko, i-reheat ko na lang siya, ipe-prepare ko, and then isi-serve ko sa amo ko. Ganun po yung normal na routine ko sa araw-araw. Pero today po, aantayin ko yung amo ko na dumating kasi tapos na rin naman po yung activity ng alaga ko. So mag-i-stay na kami dito sa bahay. Nalimutan ko rin po pala na banggitin na sinamahan ko din ng isda yung lulutuin ko para sa mga amo ko kasi nga naglalaro ng golf yung alaga ko, so kailangan niyang kumain ng medyo masusustansyang pagkain. Gaya po ng sabi ko, ako po yung nag-iisip kung ano po yung ibibigay kong hapunan sa mga amo ko. Minsan lang po dumadating sa punto na nag-aas ako ng idea ng mga amo ko para po matulungan ako na makapagbasta ng iluluto ko para sa kanila kasi minsan ang hirap po talaga na mag-isip ng lulutuin. Ito pong mga amo ko ay western sila, half western, half Chinese. So, meron po silang mga nakaugalian mula sa Australia na nadala nila dito sa Hong Kong. Ito pong pinakita ko sa inyo ay garlic po iyon. Bumibili po ang amo ko ng garlic na buo at saka niya po ipapamins sa akin, ipapakurba niya sa akin at ipapalagay sa freezer para po pag magluluto ako ay nakabasta na yung garlic na gagamitin. Nung unang dating ko nga po pala dito sa Hong Kong ay wala po akong idea kung paano po ako magluluto. Lahat po ng ginagawa ko ngayon, especially po yung pagluluto, dito ko na lang po siya lahat inaral. Kasi po sa mga amo, ang pagluluto po ang isa sa pinaka-importante sa kanila. So inabot na po ako ng gabi sa pagbabasta at pagluluto ng kakainin ng mga amo ko. Ito po yung isda na sinasabi ko sa inyo na ibibigay ko sa mag-ina at sasamahan ko po siya ng fry na itlog. Itatoppings ko po yan kasama ng seaweed. Simple lang siya pero nakakapagod din. Bali dito nag-aantay na lang ako na dumating ang amo kong babae at pakakainin ko na sila mag-ina. Gusto ko lang i-share sa inyo na dito sa Hong Kong, hindi lahat ng amo ay mahirap pagdating sa pa-dinner.
So, ako po ay wala akong renewal na amo dito sa Hong Kong. Hindi po ako kagaya ng ibang katulong na nakakapag-renew. Since 2015 po, until now, puro lang po ako finish contract at saka meron po ako isang terminate. So, yung mga naging amo ko po pag nafe-feel ko na hindi ko sila kamatch, hindi po ako nagpupursige or hindi ko po pinipilit na i-renew yung susunod na kontrata. Bali, nag-i-stay po ako dito sa Hong Kong at naghahanap po ako ng panibagong amo. So, as you can see po, ang amo ko is hindi po ganun ka complicated pagdating po sa pa-dinner. Bali, ang trabaho ko po dito sa Hong Kong ay nag-aalaga po ako ng 10 years old na lalaki. Tapos, yung amo ko po dati ay stay-in, yung lalaki. Pero after po mag 1 year, pumapasok na po sa opisina. So, bali, ang trabaho ko lang po talaga dito is linis at saka assist nung batang inaalagaan ko at saka luto. Ang amo ko po ay pumapasok maghapon, uuwi sa bahay, darating ng alas 7. Ayun na po yung time na medyo busy-busy na ako. Pero, pag natapos ko po yung trabaho ko, pumapasok na po ako sa kwarto at hindi na po nila ako inaabala. Above minimum din po yung sinasahod ko at may food allowance din po ako. Pero yung sakop po ng food allowance ko na binibigay po nila ay para lang po sa breakfast ko at saka sa lunch. So, the rest po na kailangan ko, minsan binibigay ng amo ko. Okay po sa ibang bagay yung mga amo ko at okay din sa pahinga. Medyo may problema lang din sa ibang bagay pero kaya namang sabayan. So, sa mga nagsusubok po o nagtatry na pumunta dito sa Hong Kong, sundin nyo lang po yung sinasabi sa inyo ng agency at once naman po na nakapag-apply na kayo at na-hire kayo dito sa Hong Kong, makikita nyo po kung ano po talaga yung iba-ibang buhay namin ng mga domestic helper dito sa Hong Kong. I'm sure na mag-enjoy kayo at saka hindi ko po maipapangako na ang lahat po ng makikita nyo or may experience nyo dito ay parehas ng nakikita nyo sa mga video. So, bali, pray lang po para po magkaroon ng pagkakataon na matupad yung pangarap nyo papunta dito. Maganda rin naman po. Pero, syempre, gaya nga po ng sabi ko, iba-iba din ang mga amo.